gagawin nyo kung makakita kayo ng puno na umaboy ang loob? Ito na nga bang sinasabing flame tree? Narinig nyo rin ba ang prutas na lumiliyab? Cool, no? Ay, pero hot. Agaw pansin ang puno na tila umiilaw ang loob. Sa malapitan, umaboy pala ang loob nito. May mga nagano yan. Nagsiksik na sigarilyo dyan? Yun na nga, may nagsiksik na sigarilyo doon. Yan ang haka-haka ng mga nakasaksi sa pangyayari. Ito nga bang dahilan o bunga ito ng isang hiwaga? Hindi naman ito ang unang beses na may namataang nakitang puno na lumiliyab ang looban, mga kaaha. Isa sa mga posibleng dahilan para mangyari ito ay ang kidlat. Sinasabing ang kidlat ay may temperatura na 5 times hotter than the surface of the sun. Ang puno ay kadalasang may tubig sa katawan nito. At kapag natamaan ito ng kidlat, may posibilidad na sumabog ito. O masunog. Isa pang posibleng dahilan ang natural na proseso ng pagkabulok ng puno. Kapag nabubulok ang puno o kahit anong halaman, isang end product nito ang heat. Kapag naipon ito, pwedeng magkaroon ng spontaneous combustion o biglang pagkasunog kapag tama ang kondisyon. At paminsan-minsan, ito ang nagiging sanhi ng mga wildfire. Balikan naman natin ang video na ito. Sa kasamaang palad, tuluyan nang namatay ang puno sa video. At ayon sa eksperto, pwedeng may iba pang dahilan kung bakit nasunog ito. Ma-hypothesize ko lang kung bakit lumiliyab yung puno is hollow na kasi yung loob niya. So, ibig sabihin ng hollow, ampaw na yung loob. Maraming reason. Can be disease, can be anay, can be tubig, na nag-penetrate dun sa loob ng wood. Kung highly urbanized area yon, tapos may butas dun sa puno na nasa gitna ng maraming tao, baka may mga tao na nauna na nagsusuot ng mga basura dun sa loob ng hollow, tapos may nagsinde. Pero dito sa Albay, may natural na prutas daw na nagliliyab. Hindi na bago dito ang mga nagbabagang likas yaman. Mula sa Bulkang Mayon, meron din silang mga nagbabagang lawa. At maging beach. Pero narinig nyo na ba ang tungkol sa prutas nilang nagliliyab din? Ito ang hanga o petroleum nut. Kahanga-nga. Ang dahilan kung bakit ito nagliliyab dahil sa katas mismo ng prutas. Nagko-contain siya ng heptane at ng terpenes. Ito ay mga volatile compounds na nasusunog, so flammable. Yung fruits technically kasi, ang taas ng concentration nun. Meron nga bang kinalaman ng Bulkang Mayon sa pagliyab ng prutas na ito? Nakikita siya sa wild, lalong-lalo na sa mga area na medyo matataas yung elevation. Interesting yung question if yung petroleum nut ay tumutubo sa mga areas na nag-i-involve ng volcanoes or ng mga something na mainit kasi lumiliyab. Pero yung species na yon can be found throughout the Philippines talaga. So it was first collected and described sa Benguet area, Mountain Province. Kung makita nyo man ang prutas na ito, babala ng eksperto na huwag ito kainin. Para ka na rin kumain ng, sabihin na nating prutas na nagko-contain ng gasolina. So, hindi naman edible yung gasolina. And also, it contains cardiac glycosides. Ang cardiac glycosides ay para siyang compounds na it affects the rhythm of the heart. Pwede kang magkaroon ng problema sa puso and also lead to diarrhea din. So, all in all, hindi advisable na kainin yung fruit ng petroleum nut. Pero pwede pa rin daw itong pakinabangan. These are natural oil naman na pwedeng gamitin sa panghilot. May mga folkloric studies o folkloric or traditional medicinal studies na ginagamit talaga siya ng mga katutubo at ng mga indigenous people sa massage or sa pagmamasahe. Nakilala namin si Tatay Angelo na talagang napahanga raw ng langis na ito. Nung ihaplos ko sa aking katawan, nandyan na yung init, nandyan na yung lamig, nandyan na yung anghang, at nandyan na rin yung pagkawala ng masakit pag ito ipinahid mo. Ngayon ay pinagtataka ko, ayaw kang lapitan ng ipis, ayaw kang lapitan ng lamok, ayaw kang lapitan ng mga insekto na pwedeng kagating ka. Ba, maganda pala ako to, pwede ito. Wala namang nangyayaring masamang epekto sa balat, wala namang nangangati, wala namang
Wala namang ano pa man. Tubong albay ang napangasawa ni Tatay Angelo. Kaya naisipan niyang mag-angkat ng mga hanga at gawing negosyo ang pagbebenta ng langis nito. Ang hanga herbal oil mga kaibigan, pag piniga mo ito kahit po ganito na kaitim, langis pa rin po ang laman nito. Pagpapatunay po mga kaibigan na langis po ito, sindihan po natin. Ala naman bayad, kung halimbawa naman, gusto mo lang manood o makita ito. May benefits man ang langis na ito. Tandaan na hindi pa rin ito lunas sa mga seryosong karamdaman. Nagre-rely lang ko sa herbal medicine kung may research na ginawa. Okay? Kung walang research, how would you know that it is really effective and it is safe? Yung effectiveness niya, yung protective mechanism niya, mga effects niya, at saka is it safe to use? Mula sa mga punong bigla-biglang umaapoy, hanggang sa prutas na nagliliyab. Mapaiisip ka na lang kung ano pa kaya ang iba pang pakulo ng kalikasan, no?